Magandang hapon po. Mamaya naman manalangin po muna tayo bago tayo dumako sa ating mahalagang paksa. Mamaya na mahal, tayo po sa sandaling manalangin. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa pagtanggap po ng aming pagpupuri, pagsamba, pagtanggap mo ng aming pong pagbibigay ng karangalan sa imba na pangalan. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, at minsan pa lumalapit muli kami, Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo po yung mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Tulungan mo kami, hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita, dakilang Diyos. Kayo po mangusap sa mga oras nito sa bawat isa sa amin. Linisin mo ang aming mga puso, malapang na maging karapat-dapat po kami na mapakinggan ng mga banal na salita, Panginoon, at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Sa malakas na palakpak, maminamahal, para sa ating dakilang Diyos, at pwede na tayong makabalik sa ating inupuan. Purin pong ating dakilang Diyos, maminamahal, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, ay para sa ating Diyos na pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagpapaabot din po tayo ng patuloy na pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, beloved assistant pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng mga minamahal na mga anak, mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, bumabati po tayo sa kanila, at nagpapaabot din po tayo ng pagbati sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa Metro Manila, sa Ibayong Dagat, at mag-isa lahat ang ating mga minamahal mga manggagawa, sa ating mga minamahal na preachers, sa lahat ng ating mga choir members, beloved instrumentalists, sa ating mga minamahal na kapatiran dito sa lugar ng Olongapo. Kindly, maminamahal, ating pong pakinggang mainam ang mga banal na salita ng Diyos dito sa Isaiah 40:28 up to 31. Kindly, basahin po natin. Isaiah 40, talatang 28 hanggang 31. Hindi mo baga nalalaman? Hindi mo baga narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang na mawakas sa lupa, hindi nalalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mabinata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailang lang na may pagpakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilagad at hindi mga hihina. Amen. 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 Sa malakas na palakpak, maminamahal sa ating dakilang Diyos, purihin po ang ating mahal na Panginoon at ang kanyang mga banal na salita. Ang ating paksa, maminamahal, ay pamagatan po nating waiting upon the Lord. Waiting upon the Lord. Maghintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng talata, maminamahal, kapag ikaw ay masigasig, pag ikaw ay matyagang naghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang kalakasan mo, maminamahal, ay manggagaling sa Diyos. Kahit ikaw po, maminamahal, ay 100 taon na, kahit ang edad mo ay ang kala ng mga tao sa iyo ay uugod-ugod ka na. Pero ikaw, kapag ikaw ay handa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, sinabi ng Biblia, silang mga karapat-dapat sa paghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, lagi pong nagbabago ang kanilang lakas. Malalaman mo na ikaw ay karapat-dapat sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, kandidato kang makasama sa langit. Hindi ka mapapagod sa paghihintay sa Diyos. Lagi kang may bagong lakas. Sabi ng Biblia, ikaw ay parang agila. Tatakbo ka, hindi mapapagod. Ikaw ay maglalakad, hindi ka manghihina. Kahit mas bata ka pa, maminamahal, o mas bata pa sa iyo, yung mga kasabayan mong naglilingkod sa Diyos, sabi nga,
ang mga binata ay nanlalata. Ang mga binata ay nabubuwal sa pagod. Pero kapag ikaw ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, karapat-dapat ka sa pagbabalik na Panginoon kahit may edad ka na. Kahit mga minamahal sa tingin mo, hindi mo na kaya yung ginagawa ng kabataan. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, isa sa mga palatandaan na karapat-dapat ka sa pagbabalik ng Diyos, hindi ka manghihina. Hindi ka manglalata. Sabi ng Biblia, gaya ng agila. Maminamahal, makita niyo ang agila, maminamahal. Sabi ng Biblia, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and shall walk and not faint. Sa lahat ng ibon, maminamahal, sa impapawid, bakit ibinigay na halimbawa sa ating mga mananampalataya ang agila? Sapagkat ito po ang mga ibon na parang walang kapaguran. Parang hindi mo makitang napapagod, hindi katulad yung mga maliliit na mga maya-maya nakadapo. Pero ang agila, maminamahal, sisisi dyan, tapos lilipad naman ang pagkataas-taas. Hindi mo makikita ng kapaguran. Ganon tayo inihalimbawa, maminamahal, sa paghihintay sa ating mahal na Panginoon. Ganon inihalimbawa ang mga Kristiyanong signs na siya'y handa sa pagpunta sa langit. Siya ang palatandaan, ganitong mga Kristiyano ang palatandaan na hinihintay ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa langit. Karapat-dapat ka sa langit. Amen. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, what are we to wait for? Ano ba yung hinihintay natin? Bakit tayo nagtsatsaga? Bakit tayo nagbibigay ng panahon? Ang mga sanlibutan, maminamahal, pag-araw ng linggo, yun lang ang pinakalibreng oras nila. Nandun sila sa pasyalan, nandun sila sa reunion, kasama nila ang kalamamahal sa buhay, ang kanyang pamilya, salo-salo sila, maminamahal. Pero ang mga Kristiyano, maminamahal, nakarapat-dapat sa langit. Sabi ng Biblia, maminamahal, naghihintay sila sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sabi rito, sa Mateo 24, talatang 44 hanggang 51, kaya nga magsipaganda naman. Kayo'y magsipaganda naman sapagat parito ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Sino baga sa aliping tapat at matalino ang pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Mapalad yaong alipin na kung dumating ang Panginoon, maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ipagkakatiwala sa kanya lahat ng kanyang pag-aari. Dadapat kong ang masamang aliping yan ay bagamat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal pa ang aking Panginoon. Sabi ng verse 49, ang binabasa po natin ay Mateo 24, talatang 44 hanggang 51. Sabi ng verse 49, at magsimulang bugbugin ang kanyang kapwa alipin, makipag-inuman, makipagkainan, at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Amen. Kaya nga, maminamahal, tandaan po natin, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ay katulad ng panahon natin. Amen? Ang panahong ito, maminamahal, ito po ang tinatawag na the day of the Lord. Ang panahong nating ito, maminamahal, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan na anytime babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung mababasa nyo ang Mateo 24, talatang 22, sa panahon natin ngayon, malibang pahikliin ang araw, walang maliligtas sa atin.
Kung hindi pa dumating ang ating mahal na Panginoon, hubaba pa ang mundo. Tumagal pa tayo ng 100 taon, tumagal pa tayo ng 50 taon. Sabi ng Biblia, malibang paikli ng araw na yon, wala nang maliligtas. Lalo na ang ating beloved pastor, nasa langit na. Wala na nananalangin sa atin ng 20 hours a day. Hindi katulad nung nandito ang ating beloved pastor, maminamahal, mismong nasaksiyan ko ng 2 mata ko. 20 hours a day nakaluhod ang ating beloved pastor, umiiyak. Wala siyang ibang lamang isip kundi tayo. Nung una, hindi ako naniniwala na ganun manalangin ng ating beloved pastor, pero nung ako'y naging manggagawa for almost 40 years, araw-araw, maminamal na susubaybayan ko. Ang pinakapahinga lang ng beloved pastor kapag meron ng general worship. Magpupuri siya tapos makakatulog habang meron tayong general prayer. Ang general prayer natin sa Maynila noon, magsimula ng alas 6 hanggang alas 3. Biro mo, magpuri kami na alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pagdating na naman ng alas 3 ng gabi hanggang alas 9, puri na naman. Doon lang konting nagpapahinga ang ating beloved pastor habang ang lahat ay nagpupuri, pero pagkatapos na huminto ang aming pagpupuri, tuloy-tuloy na naman, babangon na naman malapastor. Puri na naman yan, maminamahal. Kaya nga kung bibilangin mo talagang umaabot ng 20 hours. Ganon ang pagpapahalaga ng ating beloved pastor. Bakit ang mga mananampalataya dito 3 taon pa lamang mainit nang naglilingkod sa Diyos? 3 taon pa lamang naglilingkod sa mahal na Panginoon, karapat-dapat kagad na makarating sa langit. Bakit? Inaalagaan siya ng panalangin ng ating mahal na pastor. Amen? Basahin po natin Mateo 24, talatang 22, maminamahal, at isunod natin ang Oseas 12, verse 6. Mateo 24, ang talata ay 22. At maliban paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Amen. Hosea 12, ang talata ay 6. Kaya't magbalig loob ka sa iyong Diyos, mag-ingat ka ng kaawaan at ng kahatulan at hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Amen. 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 Mga minamahal, ang paghihintay sa ating mahal na Panginoon palagi. Hindi lamang linggo, hindi lamang Miyerkules, hindi lamang Biyernes, kundi lagi. Kahit ordinary days, mga minamahal. Sabi, hintayin mong palagi ang ating Diyos. Sapagat malibang pahikli ng araw na yaon ay walang lamang maliligtas. Dadapwat dahil sa mga inirang pahikliin ang araw na yun. Tignan niyo mga nagaganap sa sanlibutan, nakikita yung nangyari sa paligid natin. Napakapalad nga ng Pilipinas, hindi nangyayari sa bansa natin, yung nangyari sa Ukraine. Nangyari maminamahal dito sa mga bansang nagigera. Maminamahal ang USSR. Ang mga nagdidigmaan sa iba't ibang panig ng mundo, kung walang mga gera, yung sila po'y nagkaroon ng wildfire. Mga garang mga mansyon nila, mga artistang nagpundar ng maraming salapi sa kanilang pag-aartista, humihiga sa pera, humihiga sa dolyar. Ngayon, maminamahal, wala silang bahay. Nasunog na lang ng parang bula. Kaya napakapalad natin, mga minamahal, kahit napakahirap ng ating bansa, kahit ang bansa natin, mga minamahal, ay hindi pa magkasundo-sundo ang mga leader kasi naghahangad ng kapangyarihan. Meron Diyos na nag-iingat sa atin. Meron Diyos na tayo po, mga minamahal, ay binabalutan ng kanyang kapangyarihan. Tandaan nyo, mga minamahal, sabi ng Biblia, inalis ng Diyos ang kanyang
ang kanyang pagmamahal sa Israel. Ito po'y ibinigay niya sa bansang nagkakabunga. Ibinigay niya sa mga totoong umiibig sa Kanya, nagmamahal sa Kanya. At ang pagmamahal na ito ay naibaling ng Diyos sa bansa natin sa Pilipinas. Amen? Tignan nyo, maminamahal sa Israel, bawal ang Biblia. Sa Israel, maminamahal, pag binanggit mo si Kristo, ipakukulong ka. Hindi naniniwala na si Kristo ang Misayas. Bukod sa sila ang nagpapako kay Kristo sa krus, minsan bansang Israel, the chosen people of God, ang bansa na kung saan nakatira si Abraham, si Isaac, si Israel, ang mga bansa, maminamal na tinulungan ng Diyos sa panahon ng digmaan, ngayon hindi siya kilala. Hindi nila naintindihan kasi nakapokus sila doon sa tinatawag na the 5 books of Moses. Yun lang ang pinaniniwalaan ng bansang Israel. 5 books of Moses. Yung Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, at saka yung Leviticus. Nakapokus lang sila doon. The 5 books of Moses. Yung Septuagint, kung tawagin. Ayaw nilang paniwalaan ang buong Biblia, maminamahal. Samantalang, kung hindi mo paniwalaan ang buong Biblia, hindi mo malaman ang tunay na Diyos. Hindi mo makilala ang tunay na Diyos. Kasi ang Old Testament, ito ay anino ng mga bagay na darating. Old Testament. Pero ang New Testament, ito po ay katuparan ng mga bagay na darating. At ito'y natupad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung siya man maminamahal, kasi ang katwiran ng mga Israel, bakit siya'y tao? Tulad ng religion ngayon, yung sikat na religion ngayon na may mga matutulis. Tinatawag namin Panginoon si Jesucristo, pero hindi siya Diyos. Malinaw nang sinasabi ng Biblia na siya'y tao. Paano ka mailigtas ng tao? Si Kristo kaya naging tao para iligtas tayo sa kasalanan. Nagkatawan tao siya, sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kaya ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ay nagkatawan tao para magkaroon ng katubusan ng ating kasalanan. Paano mo maipapapako sa krus ang Diyos? Paano mo mapapatay ang Diyos? Ang mundo sinlaki lang sa kanya ng bola ng Jackie Stone. Kung hindi siya magkakatawang tao at papasok sa sinapupunan ni Saint Mary, hindi siya mailuluwal, hindi siya maipapako sa krus. Kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagkatawang tao para iligtas tayo sa kasalanan. Amen. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, What are we to wait for? Una-una, ang ating hinihintay habang tayo narito ngayon ay ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya tayo narito, maminamahal. Kaya kailangan maging number 1 priority mo ang paglilingkod sa Diyos kaysa sa negosyo, kaysa sa trabaho. Bakit minsan, mga minamahal, na isasabay sa trabaho mo ang paglilingkod sa Diyos para makita ng Diyos ang laman ng puso mo, kung ano ang mas matimbang sa iyo, ang material o ang espiritual. Kami, mga minamahal, kami mga manggagawa, subok na kami ng Diyos. Kasi bago kami naging manggagawa, alimbawa lang sa akin, ako ang pinakamababang manggagawa. Pero bago ako naging manggagawa ng Diyos, kumikita ako ng 3,000 a month noong mga 1982. Nagtatrabaho ako. Nung ako'y nagpaalam bilang manggagawa, ang sweldo ko po noon ay 6,000. Kinsenas, 3,000. Tapos katapusan, 3,000. 6,000 ang sweldo ko sa buong isang buwan. Nung ako'y nagpaalam bilang manggagawa, sabi sa akin ng amo ko, bakit? Kulang ba ang sweldo mo? Gawin kong doble, gawin kong triple.
Gawin kong 4 na doble. 4. Sabi, Brother Boy, ikaw lang pinagkakatiwalaan namin, aalis ka pa. Sabi ko, may kuling po sa akin ang mahal na Panginoon. Kung hindi ko po susundin ang tawag ng Diyos, baka pati negosyo nyo madamay, baka pati kayo malugi. Pinagpapala na ngayon negosyo nyo. Kasi sabi niya, kasi ikaw ang pagpapala. Pinagpala yan, din nandito ka. Paano yung pag umalis ka na? Sabi ko, wala po akong magagawa. Willing na po talaga akong maging manggagawa. At kapag hindi ako naging manggagawa, baka kunin ng Diyos ang buhay ko. Wala siyang nagawa. Umiiyak yung amo ko, maminamal. Gagawing 4 na doble, yung 4 na beses na doble ang aking sweldo. Pero sabi ko, nakatalaga po ako maging manggagawa. Pagdating sa pastoral house, ang blessing namin weekly, 5 pesos. 5 pesos. 2 pisong pambilin sabon. 2 pisong pambili ng tinapay. Piso, tithes and offering namin. Wala, kung hindi ka talaga tinawag namin, pero from 3,000, from 6,000 a month, naging 5 piso. Kung nakatingin ako sa pera, ay ayoko na. Babalikan ko yung amo ko. Sinabi sa akin, gagawing 4 na doble, di 6 times 4, 6,000 times 4. Di magkano ang sweldo ko noon? 24,000. Amen? Pero hindi ako nakapokus, hindi ako tumitingin sa pera. Ang tinitingnan ko yung kaligtasan, ang langit, ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, what are we to wait for? Ano ngayon ang iniintay mo? Naghihintay ka ba sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kung naghihintay ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, gawin mong number 1 priority ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi darating ang araw, maminamahal, ang pera, gaya na nangyari sa Venezuela. Nakabasura lang, tinatapon na ang pera. Kasi ang value doon, maminamal, yung meron kang microchip. Pag ikaw ay may microchip, meron kang 666 sa kamay, meron ka ng tatak sa noo, o meron kang microchip, hindi mo na kailangan ng pera. Makabibili ka ng lahat ng gusto mong bilhin, makapag-grocery ka ng lahat ng gusto mong i-grocery. Wala nang value ang pera. Darating yan. Tandaan nyo, maminamal, darating yan, lalo na nakita nyo, habang tumatagal, habang sino man ang umuupo sa Pilipinas, umuupo bilang presidente, walang ibang ginawang gawin kundi mangutang. Utang dito, utang doon. Gagawa ng mga malalaking mga tulay, hindi masama yun, maminamal, pero tandaan nyo, yan ang maglulubog sa atin sa kahirapan upang tayo po'y mapilitan na sumunod sa tinatawag na Antichrist. Yung may-ari ng World Bank, maminamal, yan po'y 10 mayayamang bansa at ang pinaka-presidente niyan ay nandoon sa Italy. Yung Papa sa Roma. Kapag dumating ang pagkakataon, maminamahal, hindi na kayang magbayad ng Pilipinas o ng lahat ng bansa, tandaan po natin, doon mangyayari, iti-take over nila yung bansa. Unti-unti yan. Kaya magkaroon ng one world, one government, one religion. Doon matutupad, maminamal, dati nagtataka ko, paano magkaroon ng one world, one government, one religion? Bawat bansa may mga presidente. At bawat presidente may kanya-kanyang agenda, may mga kanya-kanyang talino, may kanya-kanyang mitiin sa buhay, may mga kanya-kanyang plano sa bansa. Paano magkaroon ng one world, one government, one religion? Yun na nga, maminamahal, pag ang bansa ay nasadlak sa pagkakautang. Pag ikaw ay nangutang, maminamahal, magiging sunod-sunuran ka sa pinagkautangan mo. Sasabihin siya, sige, wala ka ng bayad. Wala ka ng bayad, hindi ka na magbayad, pero sumunod ka sa batas. Magkaroon ng one world, one government, one religion.
Kaya sa Israel, maminamahal, ginagawa po, maminamahal ang third temple. Pag nagawa yan, maminamahal, nako, sinasabi ko sa lahat ng mga kapatiran, magpakainit na po kayo. Ibig sabihin, anytime, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi bago mag-declare ang uupo dyan, mayroong isang bakanting upuan dyan. Yan yung Antichrist. Mag-declare yan ng one word, one government, one religion. Pag yan umupo doon sa third temple, ang tinutukoy kong third temple, ito yung templo na ipinagawa ni Haring Solomon, na sinira ni King Nebuchadnezzar. Pagkatapos sirain, ipinatayo ni Ezra at ni Nehemiah sa pamagitan ng King Cyrus. Ito po'y na-renovate hanggang tumagal, hanggang sa kapanahunan ng mahal na Panginoon Kristo. Sabi ng mahal na Panginoon, sinasabi ko sa inyo, gibain nyo. Sabi, gibain nyo ang templong ito, itatayo ko ng 3 araw. Itatayo ko pagkatapos ng 3 araw. Sabi ng mga tao roon, aba, 46 years naming na-renovate yan. 46 yan nung panahon ni Nehemiah at ni Ezra. Panahon ni King Cyrus the Great. 46 na years naming naitayo yan. Tapos itatayo mo lang ng 3 araw. Pero sabi doon sa John, kung mababasa nyo yung John 2:19 hanggang 22, hindi nila nalaman ang sinasabi ng Malapanginoon, yung kanyang katawan na templo ng Diyos. Na templo na kanyang katawan. Amen? Kaya ang tinutukoy pala doon, yung katawan niya. Pero totoo, na ang templo'y na-rebuild 46 years. Pero pagdating ni Titus the Great, 70 AD, giniba. Winasak na minamal ang templo na pinatayo uli ni Nehemiah at ni Ezra sa panahon ni Cyrus the Great. Giba ngayon yan hanggang sa panahon natin mula 70 AD hanggang sa panahon natin ngayon nire-rebuild yan. Pinatatayo uli. At almost finished na. Yan ang kauli-uliang tanda na ibinigay sa banal na kasulatan. Mga minamahal, sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 4 and verse 9 up to 12, uupo ang Antichrist, maminamahal, sa templo at itatanyag ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Doon magkaroon, maminamahal, ng tinatag na one word, one government, one religion. Amen. Bakit inuulit-ulit ko ito, maminamahal? Bakit? Siguro isipin niyo ba, ito na naman si Brother Boy, yan na naman. Kasi ang daming natutulog kapag tinatalakay ito. Pag kayo naiwan sa rapture, maminamahal, kayong mga tulog ang number 1 magpapatatak ng 666. Kasi hindi nyo narinig. Hindi nyo nalaman. Sabi rito, malibang pahikliin ng araw, walang lamang maliligtas, datapwat dahil sa mga inirang, pahikliin na lang ang araw na yon. Kaya nga kung patatagalin pa ng mahal na Panginoon, maminamahal, lahat tayo mababackslide, lahat tayo, dahil nakita nyo naman ang buhay ngayon, talagang napakahirap ng buhay ngayon. Lalo na pag nag-reign, maminamahal, ang Antichrist, hindi mo kayang tiisin. Talagang kinakailangan isakripisyo mo ang iyong kaligtasan para lamang makaahon ka, makakain ka, makabili ka. Kasi sabi rito, maminamahal, what are we to wait for? Ang ating hinihintay ay ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kanyang, sabi rito, and the fulfillment of His promise. Sabi rito sa 2 Peter chapter 3, verse 9 up to 10, basahin po natin para mga minamahal, matupad ang mga pangako. Kindly, pakibasa. 2 Peter 3, 9 up to 10. Dito po sa 2 Peter chapter 3, verse 9 up to 10. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo.
na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw niyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bahagi sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at pawang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. 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 Sinabi ng Biblia, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako. Imagine, panahon pa ng mga apostol, panahon pa ng mga alagad. Sinabi niya na, maminamal na magbabalik siya. Pero nangamatay na sila, nangamatay na mga apostol. 2,000, tumagal pa ng 2,000. Pero sinabi ng Biblia, hindi mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang mapangako, gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpainuhod sa inyo sapagat ayaw niya. Ayaw niya na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Ang iniisip ng iba, maminamahal, hindi totoo ang pangako ng Diyos. Kasi 2,000 years ago na, lumipas ng 2,000 taon, hindi pa rin naganap. Hinintay ng mga apostol, hinintay ng mga Kristiyano noong Dark Ages. Noong mga panahon, maminamahal na inuusig ang mga Kristiyano, 2,000 taon hinintay ng mga Kristiyano sa iba't ibang salin ng lahi. Hindi naganap. Pero maminamal, iniisip ng iba, hindi pala totoo. Ayoko na, hindi na ako maniwala. Pero ang puso ng Diyos, ganito. Ayaw niya na ang tao'y mapahamak. Ayaw niya. Hinihintay niya lang palang magsisi ang tao. Kaya yung ilang taon na lang, babalik na malapan, pinapahaba pa ng Panginoon. Sabi ng Biblia, gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinod siya sapagat hindi niya ibig na sino man sa atin ay mapapahamak, kundi lahat ay makapagsisi. Dadapat darating ang araw ng Panginoon gaya ng magdanakaw na ang sangkalangitan ay mapaparam. Kasabay ng malaking ugong at lahat ng mga nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Ganyan ang magaganap, kaya talagang pinahaba ng Diyos. Dito nga lang kung talagang pahikliin ng Panginoon, ewan ko kung may 5 maliligtas dito. Once upon a time, mga choir member, ang iinit sa Diyos. Once upon a time, gustong-gusto laging dumalo, ngayon asan na? Pinagpalit ang paglilingkod sa Diyos sa boyfriend, sa girlfriend. Kala mo, ubusan ng lalaki, maubusan ng babae. Darating ka dyan, bibigay ng Diyos yan. Hindi mo kailangan mag-backslide. Hindi mo kailangan tumalikod sa paglilingkod sa Diyos dahil sa mga ganyan. Dahil si Adan nga, hindi naman humingi, binigyan niya ng kapartner. Amen? Meron talagang ibibigay ang Diyos para sa kabutihan mo. Hindi para mawala ka sa Diyos. Si Adan nangingiba, Panginoon, bigyan mo naman akong boyfriend, bigyan mo naman akong girlfriend. Nakita niya malungkot si Adan, kaya ibinigay niya si Eva. Ikaw hindi mo na kinakailangan ipagpalit pa ang paglilingkod sa Diyos sa girlfriend o boyfriend. Ibibigay ng Diyos yan. Pero kung yan ang magiging dahilan na mawala ka sa Diyos, hindi ka ganon. Ganon ka. Pero pagpalit mo sa babae ang paglilingkod mo sa Diyos, hindi ba rin ma-impyerno? Ibibigay talaga ng Diyos yan kasi gusto niya meron kang partner. Sabi nga, ang dalawa ay higit kaysa sa isa. Sapagkat kapag nanghina ang isa, merong magpapalakas sa kanya na isa. Hindi katulad pag nag-iisa ka lang, pag nanghina ka, walang magpapalakas sa iyo. Amen? Ibibigay talaga ng Diyos yan, kailangan mo yan. Pero wag mong ipagpalit sa paglilingkod sa Diyos. Pag yan ang naging dahilan na wala ka sa Diyos, mga minamahal, kahit anong iyak mo, kahit anong daing mo, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Pag ikaw ay naiwan sa rapture, pag naiwan ka sa rapture, yan po ang the day without God. Sa panahon, maminamal na ang Kristiyano ay maiwan sa rapture, ito ang lugar, ito ang panahong walang Diyos.
Pansamantalang iiwan ng Diyos ang mundo for 7 years. Without God. Magre-reign ang Antichrist for 7 years. Doon mararanasan ng mga Kristiyano, mga minamahal, walang panalangin tutugon. Doon mo maranasan na wala ng miracles. Wala ng himala. Ang Biblia, wala na kukunin, susunugin yan. Wala ka ng simbahang mapupuntahan na nangangaral ay ang pagtataas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang makikita niyong simbahan, yung mga matutulis na si Kristo'y tao lang. Ang makikita niyong mga simbahan na matitira ay yung mga taong nagtuturo na si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Ang mga simbahan na makikita niyong matitira, maminamal na hindi ipagbabawal, ang mga Diyos ay mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, mga graven images, sila ang matitira. Pero yung simbahan na katulad nito, na ang Diyos ay sinasamba sa Espiritu at katotohanan at walang ibang pinaglilingkuran, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, wala na kayong makikita. Kasi dalawa ang mangyayari. Marapture sila, mapunta na sa langit, marapture, ang mga maiinit, yung mga naiwan, tatakbo sa bundok. Nandun sila sa bundok, nagtatago. Ipagpapatuloy nila ang paglilingkod sa Diyos. Total, 7 years lang naman yan, napakaikli. Babalik ang Malapanginoon after 7 years. Pagbalik ng Malapanginoon, bibigyan ka pa ng chance. Magkaroon ng millennium, 1,000 years. 1,000 taon magari si Kristo, ikaw, starter ka uli. Kumbaga sa pag-aaral, balik ka sa grade 1. Imbis na ikaw ay immortal na, incorruptible, imbis na ikaw ay glorified body na, pag naiwan ka sa rapture, natural lang ang katawan mo. Repeater ka. Maglilingkod ka uli kay Kristo, not for the first time. Repeater ka. Amen. Total, naglilingkod ka rin lang sa Diyos ngayon. Tiyakin mo na, makasama ka na sa rapture. Huwag mong pabayaang maging repeater ka. Kasi ang daming hirap na maranasan. 7 years greatest tribulation. 7 years. Tapos pagbaba ng Malapanginoon Kristo, magsimula ka uli. Si Kristo maghahari ng 1,000 years sa lupa, millennium. Lahat ng mga na-rapture, ang kanilang katawan ay glorified body, incorruptible. Celestial body, hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit, hindi na tumatanda. Pero yung mga naiwan sa rapture, natural. Natural lang ang katawan nila. Pero tatagal sila ng, katulad ng buhay nila Adan noon, tumagal sila ng 850. Sa pag-reign ng Malapanginoon ng 1,000 years, ang mga tao hahaba ang buhay. Kasi bibigyan sila ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos for 1,000 years. Si Satanas, itatali yan ng 1,000 taon. After 1,000 years, pakakawalan si Satanas, mandadaya uli. Pag napadaya ka uli kay Satanas, wala ka ng chance. Yung 1,000 taon na binigyan ka ng chance ng Diyos, patuloy kang maglingkod sa Kanya, yun, mga minamal ang paraan para pagbalik na Malapanginoon sa langit, after 1,000 years, makasama ka niya na sa langit, magpakailan-kailan pa man. Amen! Kaya nga, napakarami pong mga privilege, napakaraming pagkakataon binibigay ng Diyos, lalo na sa mga Kristiyano ngayon. Imagine, maminamal sa ating mga Kristiyano sa panahon natin, hindi natin naranasan. Yung naranasan ng mga apostol. Yung naranasan ng mga unang Kristiyano, pinapakain sila sa leyon. Pinakukulong. Ginagawa silang gasera, sinusunog. Pinuputulan sila ng ulo. Tapos yung kalang ulo, bubuhusan ng gasolina, gagawin lampara. Hindi natin naranasan yan. Kung magkaroon ka man ng pagsubok, maminamal yung wala kang pera. Kung magkaroon ka man ng pagsubok dito, maminamal yung light lang. Hindi yung katulad na naranasan ng mga Kristiyano noon na talagang terrible. Between life and death. Pero tayo, minsan, may problema ka lang sa pamilya, wala ka lang pera, minsan wala tayong makain.
Minsan wala tayong pamasahe, pero habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, grabe ang kagalakan, grabe naman ang lugod sa ng ating mahal na Panginoon. Natutuwa ang Diyos dahil sa paglilingkod mo. Amen! Kaya sinasabi ko po sa inyo, mami na mahal, sabi nga ng Biblia, ang pagtitiis natin sa kapanahon ng ito, hindi kayang itumbas sa kalulati ang naghihintay sa akin. Kahit kumikita ka lang ng piso-piso, basta kasama mo si Kristo. Pero kung kasama mo, kung kumikita ka ng libo-libo, ang kasama mo ay diablo. Kasi hindi ka dumadalo. Ang malaga sa iyo, yung libo-libo mo, mga minamal, ikaw na ang pinaka-miserableng Kristiyano. Hanggat hindi nakikita ng Diyos na number 1 priority mo ang paglilingkod sa Diyos, tandaan mo, hindi ka pa kandidato sa rapture. Kailangan makita ng Diyos na number 1 priority mo ang paglilingkod sa Diyos. Sinabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things. Ano ibig sabihin ng all these things? Lahat. Pagkain mo, pangangailangan mo, bayad mo sa upa mo, lahat. And all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang sa iyo. Pero ang masama, kung dahil sa pera, ipagpalit mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Ay pag-araw ng Miyerkules, kakapiraso lang ang kapatiran. Araw ng Biyernes, kakapiranggot lang ang kapatiran. Kasi doon makikita yung mga Kristiyanong kung sino yung priority nila. Sabi ng Biblia, you cannot serve two masters. You cannot serve between Mammon and God. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwedeng maglingkod kay Mammon. Si Mammon ay God of riches. Kaya kanyang payamanin kahit ikaw ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa. Si Mammon ay God of riches. Pero sinabi ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 19 hanggang 24, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. You cannot serve between Mammon and God. Hindi mo pwedeng pagsabayin na paglingkuran ang Diyos at paglingkuran ang salapi. Ang gusto ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero, may mga paglilingkod, mayroong mga trabaho, maminamal, ang ginagawa nilang trabaho ay paglilingkod din sa Diyos. Amen? May mga trabaho na ang paglilingkod nila ay paglilingkod din sa Diyos. Gaya ng ating mga police officer. Gaya ng ating mga man in uniform. Ang ginagawa nila ay paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa tao. Kasi kung iiwanan nila yung tungkulin nila, sino pang magpoprotekta? Sino pa ang mag-iingat? Baka pag-uwi natin, wala nang laman yung bahay natin. Pero dahil sa mga men in uniform, hindi nagagawa ng masama ang mga tahanan natin kasi nga may mga inilagay ang Diyos, maminamala mga pulis, mga sundalo, para ingatan ang ating mga properties, para makapaglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kasi sinabi rito, maminamahal, how do we wait? Paano ka maghintay? Paano mo hihintayin ang pagbabalik ng Diyos? Sabi rito, maminamahal, Psalms 37, verse 7, sinabi po rito, maminamahal, wait patiently. Maghintay ka, maminamahal, na may pagtitiis. Sabi, maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Psalms 37, verse 7, kindly, basahin natin. Awit 37, talatang 7, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Amen. 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 Sabi rito, ikaw ay magpahinga sa Panginoon, maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa dahil sa mga gumiginawa sa Kanyang mga lakad. Ibig sabihin, wag kang mainggit kung sila umarsenso na. Dati ang bahay nila, second floor lang, ngayon third floor na. Ako hanggang ngayon, bungalow pa lang.
Eh kung makipagtagisan ka ra sa kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, sa pag-asenso, talagang hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos. Dapat nakapokus ka sa langit. Sabi, ituon nyo ang inyong mga isip sa mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Yung makapaglingkod ka lang sa Diyos, kayamanan na yan. Meron kang mansyon sa langit, tandaan po natin, walang kayamanan, walang tahanang matitira dito. Sabi ng Biblia, kung mababasa nyo ang Jeremias 4:23 hanggang 28, lahat babalik sa ilang. Nakita nyo mga nagaganda ang mga gusali, nakikita nyo mga naglalaki ang mga gusali, lahat ng mga nakikita nyo naglalaki yan sa iba't ibang panig ng mundo, babalik yan sa ground zero. Ground zero, nasa Jeremias 3:23 hanggang 28. Kung mababasa nyo, babalik ang mundo sa, sabi, yung ilang. Ibig sabihin ng ilang, yung walang bahay. Patag. Kaya nga, sabi ng Biblia, maghintay tayong may pagtitiis at huwag kang mabalisa sa Kanya na gumiginawa. Kasi kung maiinggit ka sa mga hindi mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, gumiginawa sila, mga minamahal, maapektuhan ka. Amen. Ang tignan mo, mas mapalad ka pa rin. Bakit? Siya walang mansyon sa langit. Yung bahay niya pansamantala. Amen. Kahit anong gawin niya, wala siya, ni Paco, wala siyang madadala pagdating sa kabilang buhay. Tayo, yung may malaki ka ng bahay dito, iiwanan mo rin yan. Pagdating mo sa langit, mas malaki pa ang bahay mo dito sa lupa, kaysa sa bahay mo dito sa lupa. Mansyon ang bahay mo ron. Amen. Ang kalsada'y ginto, ang bawat pader ay gawa sa mga mamahaling mga iyas, mamahaling mga bato. Kasabi rito, maminamahal, wait patiently. Si Amang Abraham, 80 taon naghintay. Ang hinihintay niya lang anak, pero 80 taon niyang hinintay. Yung pangako ng Diyos, 80 years. Amen? Tayo, ilang taon pa lang tayo naghihintay, lupay-pay na. Amen? Si Noah, naghintayan 100 taon. 100 taon, pinagtatawanan siya. Gumawa siya maminamahal ng naarka. For almost 100 years, pinagtatawanan siya. Nilagay niya pa sa bundok. Sabi si Noah, talagang ganun. Saka makakitang gumawa ng barko sa bundok nilagay. Dapat nilagay yan sa dalampasigan. Pinagtatawanan siya for almost 80 years. Pero dumating ang baha ng minamahal. Nagtaka siya, bakit dun pinagawa si Noah, maminamahal, una-una malapit sa mga makukuhang mga kahoy. Malapit siyang makakuha ng mga kahoy kasi bundok mismo yun. Kaysa ibababa niya pa doon sa dalampasigan. Nagawa niya, maminamahal, 8 lang silang gumawa ng kanyang anak. Amen. For almost 80 years, maminamahal. Maraming mga naghihintay na may pagtitis, hindi sila nangimagod. Tayo, ilang taon pa lang tayo naghihintay. Ilang taon ka pa lang naghihintay sa Diyos. Ilang taon ka pa lang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung iba, lupay-pay na. Yung iba, kakasave pa lang, lupay-pay na. Kakaligtas pa lang, nainip na. Bumalik na sa gawaing makasanlibutan. Ayaw ng gampanan ng tungkulin bilang mga awit, bilang manggagawa ng Diyos, ayaw ng gampanan, nainip na. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala sa pangako ng mahal na Panginoon. Pag ikaw ay nainip sa mga pangako ng Diyos, tanda yan ang hindi mo paniniwala. Mas alam ng Diyos kung ano nakabubuti sa atin. Tayo, iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. Amen. May mga layunin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Pinahaba niya ang panahon. Ngunit sabi niya, ang layunin talaga ng Diyos upang walang mapahamak sa atin. Amen? Sinabi, ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang mga pangako, kundi ayaw niya na tayo po ay mapahamak. Siya'y mapagtiis, sabi, sapagkat mga minamal, ayaw niya na merong mapapahamak sa atin. Gusto niya, lahat tayo makasama sa rapture.
Amen. Pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito po sabi, wait and be of courage. Maghintay ka, maminamahal, ng buong katapangan. Ang paghihintay sa Diyos kasama ang katapangan, lakas ng loob. Kailangan mo ng paninindigan. Nandito na ako, itutuloy ko na. Amen. Sinimulan ko na, tatapusin ko na. Hindi yung hanggang simula ka lang, ay, wala pa. Ay, backslide muna ako, tsaka ko na lang balikan yan. Walang ganong Kristiyanong aakyat sa langit. Amen. Sabi rito, wait and be of courage. Basahin natin Psalms 27 verse 14. At dito sa Job 13 verse 15. (27:14). Amen. Praise the Lord. Sa mga awit, ang kapitulo ay 27, ang talata ay 14. Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung palakpak natin, parang hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Palakpakan, muntik pang hindi magsalubong yung dalawang kamay natin. Sa ikalawang talata, Brad, kindly. Job 13:15. Dito po sa Job chapter 13 verse 15, bagaman ako'y patayin niya, akin din hintayin siya. Gayon may aking alalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Amen. 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 Yan ang ibig sabihin, maminaman, ng wait and be of courage. Maghintay ka na may katapangan. Sabi ng banal na kasulatan, maghintay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas. Magdalang tapang ang iyong puso, umasa ka sa Panginoon. Dapat kung maghintay ka sa pagbabalik na malapanon samahan mo ng tapang. Amen. Kapag duduwag-duwag ka, sabi nga ni Job, kahit patayin ako ng Diyos, matyaga pa rin ako maghihintay sa Kanya. Yung iba, wala lang panalangin tinugon, hindi lang tinugon yung panalangin, ayaw na maglingkod sa Diyos. Ayaw nang dumalo. Binigo lang nung nililigawan, wala nang Diyos. Ayaw na maglingkod sa Diyos. Biro mo, may mga ganong Kristiyano. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, wait and be of courage. Sabi ng Lucas 21 verse 19, sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi nyo ang inyong mga kaluluwa. Sa pagtitiis nyo, maipagwawagi nyo ang inyong mga kaluluwa. Ano ibig sabihin maipagwawagi? Yung maipapanalo nyo ang ating kaligtasan. Amen? At ang pangatlo, sabi rito, wait continually. Basahin natin ulit talata. Maghintay tayo ng tuloy-tuloy. Psalm 71 verse 14, kindly. Dito po sa awit 71, talatang 14. Ngunit ako'y maghihintay na palagi at pupuri pa ako sa iyo ng higit at higit. Amen. 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 But, sabi rito, but I will hope continually and will yet praise thee more and more. Ako'y maghihintay palagi sa ating Diyos at magpupuri ako sa Kanya ng higit at higit. Habang naghihintay ka sa pagbabalik ng Malapanginoon, magpuri ka, matyaga kang maghintay sa Malapanginoon, magpupuri ako ng higit at higit. Yun ang tamang paghihintay, hindi yung nakatunganga ka lang, ang tagal naman ng Diyos. Magpuri ka, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Yun ang totoong paghihintay sa pagbabalik ng Malapanginoon. Dumalo ka palagi sa gawain. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal, minsan pa tayong umawit sa ating dakilang Diyos. Awitan natin ang awiting, Are you ready now?
Sa ating mga bisita, kung meron tayong mga newcomer, kung may mga baguhan, kindly, please come forward. Lumapit po kayo sa unahan, maminamahal, sa ating mga kapatiran na humahayo. Isa sa paghihintay natin sa pagbabalik na malapanon yung tayo po'y magdadala ng kaluluwa sa paanan ng ating dakilang Diyos. Umawit po tayo, maminamahal, ang witing, Are You Ready Now? Someday we will be in heaven, standing on the presence of the Lord. Umawit po tayo, mga minamahal. Sa lahat ng mga mananampalataya, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Habang tayo'y lalapit upang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, awitan natin muna ang ating dakilang Diyos upang pakinggan ang ating mga dalangin. Hallelujah. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend this day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you doing now to praise the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? Amen. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, gusto nyo maging handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon? Gusto nyo, mga minamahal, na tayong lahat ay makasama, walang maiwan? Ang sekreto po, ang sabi rito sa Galatia 6:1 hanggang 2, mga kapatid,
Kung sino man ang masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga nasa espiritu ay papanumbalakin nyo ang mga gayong espiritu ng kaininan. Inyong pagwariin ang inyong mga sarili, baka ikaw naman ang matukso. Magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa, tuparin nyo ng gayon ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, maminamahal, pag nasumpungan mo na may mga taong nangihina, nanlalamig, pabalikin muli sa paglilingkod sa Diyos. Ito'y magiging merit sa iyo, maminamahal. Sabi, ang nakapagpapanumbalik sa mga taong mahihina na nawala sa Diyos, sabi ng Biblia, maminamahal, siya ay nagiging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon, sapagkat siya po ay nagiging malakas sa harapan ng Diyos. Ang sekreto nating mga mananampalataya, maminamahal, para maging karapat-dapat sa pagparito ng mahal na Panginoon, lagi tayong magdala ng kaluluwa. Magdala tayo ng mga taong maglilingkod sa Diyos, mga kapitbahay, mga kamag-anak natin, mga kakilala natin. Sabi ng Biblia, maminamahal, nakapagtatakip ng karamihang kasalanan. Pag marami kang mapagkukulang, marami kang kamalian, magdala ka ng kaluluwa sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, nakapagtatakip yan ng karamihang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Tayo sama-samang manalangin, ano man ang ating mga pangangailangan, ano man ang ating mga pagkukulang, maminamahal. Sama-sama nating idulog sa Diyos, maging ang mga kahilingan, mga pangailangan, mga taglay ng mga karamdaman, idulog natin sa ating mahal na Panginoon, lalo tigit. Hilingin natin, maminamahal, na tayo po ay higit na magpahalaga sa kaligtasan kaysa sa mga material na bagay dito sa lupa. Manalangin po tayo, mga minamahal, ano man ang mga kahilingan, ano man ang ating mga prayer requests. Ito naman ang gantimpala ng Diyos sa mga matatapat na Kristiyano nagpapahalaga sa paglilingkod, maminamahal. Tayo naman ang tutugunin ngayon sa ating mga dalangin. Ano man ang mga kahilingan, banggitin niyo po sa ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, kami po yung nagsusumamo, mahal na Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kamalian. Patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat, mahal na Panginoon. Ano man ang mga kahilingan ng mga anak mo, dakilang Diyos. Ipagkaloob mo po sa malang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Patuloy mong dagdagan ng kasigla ng aming pananampalataya. Alisin mo po ang aming mga natitirang kahinaan, mahal na Panginoon. Palipasiglayin mo ang aming mga pananampalataya. Ihanda mo kami sa inalalapit na pagbabalik. Walang maiiwan ng mga mananampalataya sa lugar na ito. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, may pagtrabaho ang aming kaligtasan ng buong takot at buong panginig kasama ng aming mamahal sa buhay. Mainit na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa amin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Let magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo. At ang isang kamay, ipatong niyo po sa katawan na may karamdaman. Banggitin niyo po ang pangalan ng sakit. Sa pangunang panalangin po natin, beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, ano man ang mga karamdamang nakadapo sa atin. Sabihin niyo lahat ng uri ng sakit at karamdaman, pinalalayas namin. Demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng uri ng sakit, panghihina, panlupaypay, kawalanggana sa paglilingkod sa Diyos, alinlangan, lumayas kayong lahat sa akin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, panghihina, palupaypay, kawalanggana sa paglilingkod, lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, deliverance in Jesus' name. In the name of Jesus, bless us, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayong lahat, maminamahal, at tayo sabay-sabay sisigaw. Yan po yung nakasulat sa Lucas 6:23. Sinabi ng Biblia, maminamahal, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala na naghihintay sa atin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much, but dear Jesus loves you more.
At bago tayo dadako sa iba pang mga announcement ng ating gawain, kukuha po tayo ng special love offering. Maminamahal ang ating love offering. Ito po ay binabayad po natin sa ating pastoral house monthly. Maminamahal, mayroon tayong bayarin sa ating pastoral house na patuloy pati nating inulugan hanggang sa 2027 ang ating pastoral house. 2027 matatapos na po ito. Kaya wag po kayong mangimagod, maminamahal, sapagat ang Diyos ang magpapala sa atin. Tayo po'y manalangin muna, maminamahal, narito ang ating beloved brother Stanley, panalangin natin ating special love offering at binibigay kong pong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved brother Praise the Lord. God bless you po. Brother Lando. The Preacher Boy Kaluya. Tayo po manalangin mga minamahal. Opo dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, may pinakamamahal na Panginoon Isus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, at darako po kami, mahal na Panginoon, sa aming pagbibigay ng special love offering, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, basbasan niyo po ang ipagkakaloob ng aming mga kapatiran. Mahal na Panginoon, pagpalain niyo po sila, mahal na Panginoon. At sa mga kapatiran, mahal na Panginoon, na gusto magbigay ngunit sa kawalan, hindi makapagbigay, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo rin po sila, mahal na Panginoon, ang kanyang pagkakitaan, mahal na Panginoon, sa susunod na banal na gawain at pagkuha ng special love offering, sila po ay makapagbigay, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ito mga aming samot panalangin, sa unang panalangin, aming minamahal at ginagalang ng mahal na pastor. In the name of Jesus, hallelujah. Bigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya. Magbigay ng Amen. Praise God. Puri po ating Panginoon Jesus. God bless po. Yung Blood Selected Singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Tuloy tayo sa ating mga sabihin. God bless po ating Brother Preacher Boy Kaluya sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. Sa ating minamahal mga baguhan, minamahal natin bisita, minamahal, patuloy po yung ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayo 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po natin madaluhan. Ito yung araw po ng Merkules, nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamahal, overnight prayer po yan, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Magtatapos po, ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. Amen. Yan po, ating regular, minamula pananambahan dito po sa ating pastoral house. Amen. Praise God. Amen. Praise God. At meron tayong minamahal tuwing Lunes hanggang Sabado, yung ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, minamahal, gabi-gabi po yan. Alas 9 ng gabi, alas 10 po yan ng gabi. Maging yung ating radyo program po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, at alapitan natin mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating naman pong television program, tuwing araw lamang po yung Sabado,
Papanood po natin ang Jesus Miracle Crusade araw ng Sabado sa PTV Channel 4. Alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Tuwing araw po ng Sabado. Panoorin po natin ito minahal dahil pinipilip ito yung mga preaching ating minawal ginagalang na Evangelista, Pastor Wildy Estrada Almeida upang madagdagan po yung ating mga pananampalataya. Amen. Praise God. Sa ating minamahal na baguhan, meron po tayong bautismo. Sa hindi pa na bautismo, libre po ang bautismo po dito. At yung damit po na suot-suot po hindi po babasa yan. Dahil meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Meron din pong counseling. May mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa mga Panginoon. Mangyari po lumapit sa ating beloved preachers area. Nakahanda po ating beloved preacher na kayo po ay kanyang paglingkuran. Amen. Praise God. At meron din po tayo liha sa ibig magpalihas. Ngayon pa lamang, makipag-ugnayan na kayo sa ating Panginoon Jesus. Papagdating po sa harapan, tuloy-tuloy na po yung ating paglilihans. Amen. Praise God. At minamahal sa lahat ating beloved choir, minamahal sa nalapit nating anniversary crusade. Diyan po sa Dinulupihan, minamahal itong darating na April 12 at 13. Minamahal maging sa dako po ng Balaybay, April 20. Kaya meron po tayo minamahal, kailangan mag-alay po tayo ng 5 araw na fasting. Sa lahat na ating beloved choir, 5 days fasting po para sa ipagtatagumpay ng gawain na malapay noon. Ito po darating na April 12, 13, 2 araw po yan, dyan po sa Dinulupihan, minamahal. At April 20, dyan naman po sa Balaybay. Ating mga nalalapit na anniversary crusade, minamahal. Praise God. Maging minamahal itong March 30, mayroon din po anniversary crusade na gagawin ang outreach natin dyan po sa Iba, Sambales. Ito pong darating na March 30. Sa linggo na po yan, minamahal. Praise God. Kaya minamahal, sama-sama po tayo mag-alin na ayuno para po sa ikapagtatagumpay ng gawain na malapay noon. Amen. Praise God. At pagkatapos po natin closing prayer, may practice po ating beloved Jesus Finest Generation Choir. At tapos ang closing prayer, may practice po kayo ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise God. Kaya huwag muna kayong alis, huwag muna kayong uwi. Minamahal, may practice po kayo. Amen. Praise God. At minamahal kayo po sa lahat natin beloved choir, tulong-tulong po tayo mag-ayos na ating mga upuan. Minamahal, pamaging maayos sa ating bahay pananambahan. Amen. Praise God. Kung wala na po minamahal at sinunod ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon Jesus at tinatapos na matagumpay na pananamba sa araw na ito. Maging sa ating pagsamantalang paghiwa-hiwalay, panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Brother Paulo Bundok. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando Montilla. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos sa mangbana sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa kami po nagpupuring papasalamat sa natapos at pinagpalang gawain sa araw na ito, Diyos, nakapagdaos kami ng Sunday General Worship. Salamat po, Diyos, sa bawat bahagi na nilangisan mo sa pagpupuring awitin, sa mga buhay na patotoo, sa mensahe ng kaligtasan namin napakinggan na pag-aralan, na dinala mo po siya, na dinala po yung mga ngaral na siyang gabay patnubay namin ang aming napakinggan. Kung paano mo din ako, payapa, ligtas yung mga anak sa lugar na ito ng payapa, ganoon din po sa kanilang paglalakbay, pauwi, parating mo silang payapa di sa kalang tahanan, nilayo sila ng aksidente. Itong aming samo dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Brother Paulo. Praise God. Tayo magkamayan, minamahal. Praise God. Magandang hapon po.